Another day, another bay. It's your Kuya K. Actually, hindi naman to another day. Part 2 lang to nung day 6 vlog ko. Pero itutuloy natin to kung saan nagkita na kami ni Sir Miko para pumunta sa Marina Bay Sands. Doon namin balak mag-catch up at magkwentuhan kasi ever since pagdating ko dito sa Singapore, diretso work na agad ako and I never had time or we never had time to catch up, magkwentuhan, magchismisan. Kaya habang papunta pa lang ng Marina Bay Sands, halos pinag-usapan na namin everything. Pinag-usapan na namin yung current workmates, current boss, mga dating workmates sa DMCI, previous life, at ayan nga, nakarating na kami sa Marina Bay Sands. Pagbaba mo kasi ng MRT, mall na agad yung bubungod sa'yo. And sa loob ng mall, dun ko nakita yung parang river canal na may tourist boats na pwedeng sakyan. At paglabas mo naman ng mall, ayan na, sobrang ganda. At ang una namin pinuntahan ay itong nasa kaliwa. Itong Apple Spherical Store. Dito para na akong sirang plakang paulit-ulit kay Sir Miko na grabe, sobrang ganda. Ito daw yung first Apple Store na tinayo sa tubig. Tapos yung ilalim niyan, yung boardroom ay nandun pa underwater. Dito sinabi pa sa akin ni Sir Miko na wag akong mahihiyang magtanong sa mga staff kasi almost all the staff din daw dito ay multilingual. And as a civil engineer, talagang mabibilib ka na lang talaga kung paano kayo construct at itinayo itong Spherical Apple Store na to. Sumakit na nga ulo ko sa kakaisip kung paano yung thermal expansion ng curved window glass panels or kung paano kinonstruct yung foundation knowing na nasa ilalim siya ng tubig. Joke lang, di ko inisip yung mga yan. Masyadong overwhelmed sa ganda to think of those. At ang next na pinuntahan naman namin ay itong nasa kanan. Yan yung Art Science Museum dito sa Marina Bay. Sikat nga daw yung architect na nag-design yan. Actually in person, para talaga siyang lotus. Tinanong ko pa nga kay Sir Miko kung ilan ba yung fingers niyang lotus na yan. Sabi niya 10 daw. Hindi ko na binilang para i-check si Sir Miko naman yan. Alam nyo, mananahimik na lang ako and instead, experience the ganda of this area with me. At ayan, matapos maglakad sa Helix Bridge kung saan overlooking yung Art Science Museum, pati na rin tong Sky Park Observation Deck. Pumasok naman kami dito sa isang mall kung saan madadaanan mo para makapunta naman sa Gardens by the Bay. Honestly, hindi mo ramdam yung haba ng lakad or yung pagod dahil sobrang overwhelming talaga yung ganda ng tourist attractions at saka spots na madadaanan mo. Imagine, pupunta ka lang dapat sa Gardens by the Bay, pero nadaanan mo pa yung ilalim ng Sky Park Observation Deck. Dito nga ramdam na namin na step by the step, palapit na kami sa Gardens by the Bay. And then, ayan na, nandyan na agad kami. Sobrang ganda, pare. Alam nyo, mananahimik na lang muna ako and experience this with me. Naisip ko, masarap sana kung kasama si Crush dito, no? Grabe, sobrang ganda talaga. Dito nga nag-iyayanan si Sir Miko na daanan daw namin kahit sa labas lang yung Cloud Forest at Flower Dome. May mga entrance fee kasi yung mga yon at casual and spontaneous kwentuhan lang naman to. Sabi rin naman ni Sir Miko, nakakapunta niya lang doon kasama yung misis niya. So naisip ko papasok na lang ako dito kapag kasama ko ng misis ko. So sa future misis ko dyan, mag-ipon-ipon ka na. Hanggang sa nakaramdam na kami ng gutom, kaya kakain dapat dito kami sa Satay by the Bay. Kaso medyo puno. At saka sabi ni Sir Miko, mas masarap daw yung kainan sa Newton. So ang ginawa namin, pumunta ulit kami sa MRT para doon sumakay at bumaba ng Newton. Sabi pa nga ni Sir Miko, videohan ko daw to kasi ito daw yung complete history kung paano nabuo yung Singapore. Someday babalik tayo dyan. Sobrang solid nitong gabing to, as in the whole night, sobrang bilis ng oras. Nasamahan mo pa ng sobrang gagandang tourist attraction, plus sobrang solid na kwentuhan with Sir Miko. Hindi ko na alam kung saan kami sumasakay or saan kami bumaba. Isip-isip ko, bahala ka na Sir Miko. Basta ang ambag ko ngayong gabi ay chismis lamang. At ayan nga, nasa Newton na agad kami. Ito nga habang naglalakad, naalala ko agad yung kaibigan ko si Chi. Ko alam kung bakit. Sobrang solid nitong kainan sa Newton kasi hindi siya typical hawker kung saan o-order ka and ikaw kukuha ng pagkain.
Dito lalapitan ka ng mga servers at tatanungin ko nung order mo. Plus nakita ko marami rin nag-iinuman o mo-order ng beers dito. Tinry pa nga namin itong sugar cane with squeezed lemon. And grabe, sobrang sarap. For halagang around $2.50 ata yan. At ito naman yung in-order namin ni Sir Nico. May baby squid, may stingray, may satay, and everything was worth it. For sure, babalik ako doon. So, after kumain, nag-decide na kaming umuwi. Nakaramdam na rin kasi kami ng pagod. At syempre, pag pagod, magpahinga. Ayun nga, nagpaalam na siya. Sir Miko, kung napapanood mo to, thank you sa inyong dalawa ng misis nyo po for that solid night. At sinong mag-aakalang paunlakan pa tayo ni Jericho Rosales magpakita sa CCTV, di ba? At doon nagtatapos ang aking ika-6 na araw bilang OFW. Salamat!